Okay, maganda po yung pag-aaralan po natin ngayon. At nagpapasalamat po uli ako sa mga online gospel po natin, yung mga nanonood. Umaabot po yan ng mahigit na 50 po. At tuwang-tuwa po ako niyan, yung mga effort na binibigay niyo po, ay nagbibigay po sa akin ng kalakasan niyan at saka inspirasyon para lalo mo pong mag-aral ang salita ng Panginoon. Dahil sa mga taga-Pangasinan, taga-Nueva Ecija, at saka sa mga ibang bansa, kung gusto niyo pong mag-comment, mag-amen, mag-hallelujah, kung taga-saan kayo, kung ano man, kung kayo po ay napagpala, upang nalalaman ko rin kung sino-sino pa. At saka yung maaaring first time po kayong nanonood ngayon, at samahan niyo po kami na mag-aral po na isa pong life-changing na buhay pag pinamuhay po natin ito, yung triple chord blessing. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasakop sa iyo, nagpapasailalim sa iyo, Ama. Anoint your servants, O God, na ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maitaas. Sakupin mo, Panginoon, ang aking katauhan, Ama, na override my preparation, Panginoon, ng pagtuturo, Ama. At hayaan mo, O Diyos, na ito'y maging pagpapala, magbigay kalakasan, direksyon, paglago sa amin, at ikaw po ang maluwalhati, and to expand your kingdom. Let the spirit of wisdom and knowledge and understanding be upon us, O God, and we invite your presence, your Holy Spirit in our midst, O God, to you all the glory and honor and praises and adoration. Amen. Triple chord blessing. Pag-aralan po muna natin, gusto ko po muna ipabot sa inyo na yung panahon ng krisis o famine o taghirap ay hindi lang natin nararanasan ngayon. Sabi nga ni Haring Solomon, there is no new under the sun. Wala nang bago sa silog ng araw. Lahat yan ay nangyari na. At noong pa man, wala pa ang batas, in the book of Genesis, meron na pong krisis globally. Babasahin po natin sa Genesis chapter 12, verse 10. Now, there was a famine in the land, and Abraham went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe. Gusto ko po sa inyong ipaunawa na doon sa kapanahunan ni Abraham, talagang grabe yung kahirapan, the grinding poverty. Pero sa kabila ng matinding kahirapan, ng krisis, ng bagsak ang ekonomiya nila, doon pinagpala ng Diyos si Abraham. Doon dumami ang kanyang mga cattle, ang mga hayupan, ang kanyang mga tauhan. Bless siya ng Panginoon. Kaya, ang krisis na ito ay kung paano tayo magre-react, kung paano tayo matututo, at kung ano yung magandang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay? Isa pa po sa kapanahunan ni Isaac. Now, there was a famine in the land beside the previous famine in Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of Philistine, in Gerar. Nung kapanahunan ni Abraham, talagang ilang taon din. Talagang taghirap, taggutom. At sa panahon din ng kanyang anak. Kaya hindi lang isang famine ang nangyari, kung hindi, meron din. Ngayon, si Isaac ay dahil sa matinding famine doon sa lugar nila, naisipan niya na pumunta sa mga Palesteo, sa Egypt. At pinigil siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang pumunta dyan, manatili ka dyan. Diyan kita pagpapalain, diyan kita i-bless. Kaya, ano ba ang mga ginawa nila na sa panahon ng matinding kahirapan, ng famine, ng kawalan, bagsak ang ekonomiya, ay maaari rin natin magagawa ngayon sa panahon din natin na ito, na alam niyo ba itong si Isaac, kung itutuloy niyo po ang pagbasa dyan, siya ay nagtanim, at noong taon din yun, umani siya ng 100 folds. Na yung mga kaaway niya pa, pag nabuhukay sila ng balon para painumin yung mga hayop niya, tinatabunan. Pag nabuhukay, tinatabunan kasi naiingit sila, nagsiselo sila kasi binebless na ito. Pero sa kabila ng yun, pinagpala pa rin si Isaac. At makaisang daang bayo pa nga, 100 for blessing ang binigay
sa kanya ng Panginoon. Kaya nung bandang huli, yung mga nagtatapon ng kanyang mga balon ay inimbitahan niya para makipagsalo-salo sa isang kainan. Kaya ito po yung ibabahagi po sa atin ngayon ng Panginoon, yung triple blessing na sa panahon ng krisis, sa panahon ng bagsak ng ekonomiya, ay hindi tayo maaapektuhan, bagkos doon tayo pagpapalain ng Panginoon. Tignan po natin. Okay? In the New Testament, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Yun po yung unang chord, yung giving. Kung ano yung binigay mo, i-bless ka ng Panginoon. God will reward you. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to the Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Kung kayo raw ay mananalangin, pumunta kayo sa isang kwarto, isarado nyo, at manalangin ka. Ang ibig sabihin nito, umalis tayo sa mga worldly distraction. Ang dami po niya ng mga worldly distraction na kukuha ng ating atensyon, ng ating oras, ng ating panahon. Kaya, ang gusto ng Panginoon, pumunta tayo sa isang lugar na sarilinan lang, yung walang ibang nakakakita. Ito yung tinatawag na personal commitment, discipline, spiritually, and then God will reward. At napakaganda, ginagawa natin ito araw-araw. Okay? Yung discipline. Araw-araw. Kasi kapag araw-araw natin ginagawa, katulad ni Abraham, ibig sabihin, seryoso tayo sa Diyos. At saka pinapakita natin na uhaw tayo sa Kanya. Nananabig tayo sa Kanya. Ako nga po ngayon, nilalaliman ko ang disiplina ko sa katawan. Dati bumabalik na naman yung panonood ko ng mga action movie. Ba't nagdesisyon ako ngayon na kailangang laliman ang kamatayan sa sarili? Kaya kami po kapag natatapos kami na mag-family altar, mga alas 10 pasado na, natutulog na kaagad ako para magising ng madaling araw. At minsan alas 2 ng gabi, alas 3, ginigising ako ng Panginoon na kahit mabigat sa katawan ko, hindi na ako bumabalik sa higaan. Nag-worship ako ng nag-worship. Mga 1 oras, 2 oras, puro worship pa lang yun, yung pagpapadama ng pagmamahal sa Panginoon. Hindi pa nagpipray, hindi pa nangihingi. Hanggang sa ako'y mapagod at makatulog. At kung makatulog ako, ginigising na naman ako ng para manalangin ulit. Okay? Kailangan po nating laliman ang disiplina sa ating katawan. Pansinin po natin ang mga boksingero. Sa 12 rounds na labanan, doon sa parisukat na luna, na kudrado, ilang minuto po ba ang isang round? Di ba 5 minutes lang? O 3 minutes? Kasi nga, kakalabanin niya si Pacquiao, talagang gusto-gusto niyang matalo. 6 months ang preparation niya para sa ganung kaikli lang na labanan. Araw-araw, training. Nasa gym, tumatakbo, madaling araw, lumalayo sa asawa, sa mga mahal sa buhay. Para sa ganun lang na digmaan na kanyang maipanalo. Kaya, ganun kailangan ngayon ang maging buhay natin sa panahon ng krisis. Malalim na disiplin. Siyempre, para magising ka ng maaga, para ako magising ng maaga, kailangan hindi na ako magso-social media o manonood ng kung ano man. Kailangan itulog ko na siya. Para mas mahaba ang time ko sa Panginoon. Kasi sabi po rito, siya yung magre-reward sa iyo in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you.
kailangan determinado tayo na kailangan meron akong time para sa Diyos Ama. Meron akong time to be close with Jesus. Kasi siya ang magre-reward sa akin eh. Kasi nung tayo po ay naipanganak na muli, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, you are a new creation. Mga bago na kayong nilalang. Mula sa kadiliman, nilipat tayo sa liwanag. Mula sa kingdom of darkness, napunta tayo sa kingdom of God. At dito sa kingdom of God, may mga batas, may mga pinagagawa ang Diyos. Sabi nga niya, huwag ninyong balikan yung lumang buhay. Na kapag, if you seek me with all your heart, you will find me. Seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Kaya, kung ano yung pinapagawa ng Panginoon dito sa kingdom of God, yung giving, yung prayer, yun dapat ang gagawin natin. Kasi yun, nandun na may reward. Kaya napakahalaga sa atin yung paggamit ng oras. Na nananalangin tayo. Nagbibigay tayo ng time sa Panginoon to draw closer more to God. Lumayo sa mga distraction. Magkaroon ng pansarilinang oras sa Panginoon. Yung pagpapadama ng pagmamahal sa Kanya. Kasi, di ba, sa atin nga po mga tao makita mo lang siyang nandiyan, masaya ka na eh. Di ba tayo mga magulang, makita mo lang yung mga anak mo na sama-sama kayo, masaya ka na. Ang Diyos po, makita ka pa lang niya doon sa kwarto mo na nag-iisa. Nalulugod na ang Panginoon. Natatouch na siya. Kasi nananabig siya sa atin. Nalulugod na siya. Tapos, sasambahin mo pa siya. You will more give time to love Him, to honor Him, to adore Him. Tapos, ginagawa pa natin araw-araw. Kaya, dapat mas maging priority natin ang Panginoon. Okay? It is a decision. Closing the door. Aalis ako sa mga distraction. Kasi kapag pinagpilitan po natin yung mga lumang buhay, yung mga ginagawa natin, mabubuhay tayo sa isang buhay na talunan. Pero kapag pinamuhay natin yung kingdom of God, yung hinihingi ng Diyos, mamumuhay tayo ng sagana, breakthrough, increase, multiplication. Yan ang ginawa niya kay Abraham. Bakit lahat sila naghihirap? Habang sila naghihirap, si Abraham, parami ng parami yung mga hayupan niya, parami ng parami yung tauhan niya. Eh si Abraham kasi araw-araw, madaling araw pa lang, nagbibuild na ng altar sa Panginoon. Kaya, wag po natin gawin yung lumang buhay. Yung walang time sa Panginoon, kapag sumobra lang ang oras ko, yung tira-tira kong oras, kapag pagod na ako, mabubuhay po tayo rito sa kakulangan, sa pagkatalo. Lumang buhay yan eh. Dating diskarte niya, sabi ng Panginoon, dati dyan kayo ang nasusunod. Gawin niyo itong rules ko, yung kingdom living. Unahin mo ko, magbigay ka sa akin ng time, i-priority mo ko, lumayo ka sa mga worldly distraction, then I will reward you. Huwag tayong bumalik sa lumang buhay. Okay? Amen? At mamanghain po tayo ng Panginoon. Okay, next. Magkakatuloy-tuloy po yan sa Matthew chapter 6. Sa Matthew 6, tinuro yan ng Panginoon dun sa paanan ng bundok. Tinawag yung Sermon of the Mount. Kung babasahin niyo po yung kabuuan ng chapter 6, hanggang 7, tinuro niya ng Panginoon. But when you pass, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who will sees what is done in secret will reward you. Ito po yung tatlong slide o tatlong palaso na kailangan natin pakawalan sa krisis. Yung giving, praying, and fasting.
Okay? Na pinangako ng Panginoong Jesus, I will reward you. Kaya dun sa fasting, ang sabi niya, kung mag-aayuno kayo, gawin niyo ng sikreto. Walang nakakaalam. Okay. Ang pagpapasting kasi, ay dinideny natin yung mga natural pleasure natin. Okay? Kasi ang pinakahari talaga sa atin, yung ating bituka, yung ating sikmura. Lahat tayo nagtatrabaho para malamanan ito. Okay? Kasi sumisigaw yan eh. Ngayon, idagdag pa natin na kapag tayo ay magpapasting, mas nagdadagdag ka ng oras sa Panginoon. Kasi, yung preparasyon pa lang ng pagkain, mahabang oras, mamimili ka, maghihiwa ka ng karne, ng gulay, ng manok, iluluto mo, ihahain mo, maghuhugas ka ng pinggan, maghuhugas ka ng kaldero. Yung mga ilang oras mong pagpiprepare, mga 8 o 10 minuto ka lang kakain. Kaya yung mga oras na dapat igugol mo sa pamamalengke, sa pagluluto, sa paghuhugas, sa pagpiprepare, mas ibibigay mo sa pagpapasting, sa prayer at saka sa pag-aaral ng Word of God. At yan po ang ginagawa ko na po ngayon. Kami po, nag-declare kami, tuwing Sabado ng gabi, wala nang kakain. Bukod pa sa po yung sabay-sabay na kami, bukod pa po yung sa personal ko, na pag-aayuno. At inuumpisa ko siya sa one night, tapos sinasanay ko po yung bituka ko, hanggang sa makapag-isang araw ako, ilang araw, hindi kailangan biglain. Na I will devote myself, I will consecrate myself, I will separate myself from the world just to give more time dito sa hinihingi ng Panginoon. Kasi ang sabi niya, when you give, when you pray, when you fast, ibig sabihin ng Panginoon, ine-expect niya na tayo ay magpipray, mag-aayuno at magbibigay. Hindi siya nakikiusap, it is a command. Hindi niya sinabi, kung sakasakaling gusto niyo lang magbigay, manalangin, o mag-ayuno, gawin ninyo. Hindi, ang sabi niya pa, when you give, kung ikaw ay magbibigay, kung ikaw ay mananalangin, kung ikaw ay mag-aayuno, yung Amang hindi nakakakita sa iyo sa mga ginagawa mo, siya ang magre-reward sa iyo. Kaya, ito yung hinihingi ng kingdom living. Okay? At saka sa pagpapasting, may specific purpose tayo na ipag-aayuno. Halimbawa, mahal natin sa buhay. Sa akin po ngayon, marami nagpapapray, yung mga nag-positive sa COVID. Yung iba bumaling na. Kaya dinirect ako ng Panginoon na binigyan po kayo ng mga prayer request. Kasi during my fasting, ipagpe-pray po namin yan at saka ako personally. Okay? Mga digmaan natin personally na hindi natin makuha sa mga pananalangin na kailangan ng pag-aayuno. At marami pa pong klase pag-aano yan. Ituturo ko po sa inyo. Sa kanila, tinuturo ko po sa kanila yung iba't ibang klase ng pag-aayuno. Okay? Kaya, dinideclare po natin sa church na ito na kung kaya po natin tuwing Sabado ng gabi, corporate fasting para sa atin. Dito sa church, marami mga kapatiran po tayo, nanlalamig, iba na po yung relasyon sa Panginoon. Kasi hindi po natin may impress ang Panginoon sa dami ng ginagawa natin. Hindi yan ang hinahanap niya eh. Yung busy tayo sa kung ano man, sa gawain ng Panginoon o sa pagkita ng pera. Hindi yan ang hinahanap ng Panginoon. Dito siya nalulugod. Ito yung gusto niya, ito yung kingdom living. Ito yung prioritizing me.
Okay? Yun ang sikreto ni Abraham at saka ni Isaac. Kaya sa panahon ng kahirapan, ng famine, ng krisis, habang sila ay nagkukulang, si Abraham naman at saka si Isaac, sumagana sila ng sumagana, pinayaman ng Panginoon. Kasi nagkukumplay sila sa hinihingi ng Panginoon. Natuto po ako ng giving early in my Christian. Nung pag-resign ko po sa barko, may nakuha po akong amount na kulang-kulang 60,000. At doon sa pagpapayunir ko sa Balungaw, binili ko siya lahat ng mga instrumento. Tapos nagpipim showing kami. Hindi ko pa siya naunawaan masyado noon. Okay? Galit na galit ang nanay ko kung bakit doon ko raw ginamit yung pera ko imbis na ipang negosyo. Sobrang init ko po kasi noon sa Panginoon sugod kami ng sugod, hataw ng hataw. Mga barangay, mga eskwelahan, sinuyod po namin. Ngayon po siya naunawaan. Okay? Na kapag may blessing ako, inuuna ko yung kaharian ng Panginoon, yung kingdom ng Panginoon. Kasi kung ano yung mga pag-aani natin, hindi po aksidente yan eh. Halimbawa, yung may tumubong mangga, diyan sa likuran, napakalaming mangga, may nagtanim yan. May nagtanim yan. Hindi posibleng accidental eh. Sabi mo, kahit ibon, iniwan yung tuka dyan. Hindi, may nagtanim dyan, may nag-cultivate dyan. Kaya yung mga naaani natin ngayon ay bunga ng pagtatanim natin noon. Bakit po kami binigyan ng isang sasakyan na wala kaming binayad, hinatid pa sa harapan namin? Kasi yung luma kong XLT, binigay ko kay Pastor Doming. Yung Tortuner, pag prineno mo, hindi pumupreno. Minsan may Malaysia pa kami, tumire, tulak silang lahat. Pababa muna, tulak muna lahat. Hindi ko akalain na mga ilang taon, yan po yung ginante ng Panginoon. Hindi po natin ma-give ang Panginoon. Biruin mo, ang binigay ko ay lumang sasakyan. Binigay bago. Etong August po, natapos ang bayaran niyan. Kasi yung nagbayad, binabayaran niya monthly. At natutuwa po ako na kukuha siya ng mga anak ko. Okay. Yeah. Pati sa pagpe-first fruit. Kaya sabi ko nga lahat ng bubuksan nating negosyo, lahat ng kikitain natin, yung unang buwan, first fruit mo yan. Ako po, nagpe-first fruit po dito. Unang kinikita ko, yung unang buwan na binibigay sa akin ni Susan, tinatanim ko po siya. Okay? At ang dinideserve ko po na level sa panahon na hindi ko na po kukunin yung sweldo ko rito sa church. Para may magandang ehemplo o example. Giving. Hindi po natin makakagib ang Panginoon. Hindi po sapat yung matalino ang isang tao. Ang daming matalino dyan. Ang daming magagaling dyan. Hindi sapat ang matalino, magaling, may abilidad. Ang kailangan natin ngayon ay pananampalataya sa Diyos. Paniniwala sa Kanya. Okay? Amen? Hindi po siya nagyayabang. Ito po kaya ko po ito tinetestimony kasi ang tinetestimony ko po rito, yung katapatan ng Diyos sa Kanyang pangako. Sino sa kalagayan namin na magkakaroon kami rito ng 4 na property na kami ang tinatakbuhan ng mga tao? Kung titignan, mas marami namang mas marunong sa akin. Pagtitiwala lang sa kingdom living. Kaya yung mga ilang taon ko pong naranasan, maikling oras ko pong binabahagi po sa inyo. Dito po tayo sa kingdom living. Yung praying, giving, and fasting. Prioritizing God. Huwag dun sa lumang buhay.
Kaya itong lumang buhay, pag pinagpilitan po natin ito, magdadala ito sa atin ng pagkatalo, laging kakulangan, cycle of defeat po yan. Kailangan tayong magtiwala. Kasi mga new creation na tayo. Okay? At nagugulat nga sa akin yung mga kasama kong mga seaman. Mas magagaling sa akin yun. Mas matatanda, pero namamangha sila. Kaya yan po ang sikreto natin. Okay? Lalo na yung binibigay natin para sa gawain ng Panginoon. Kasi sino ang magpipinance ng gospel? Kaya iniisip ko nga, dadagdagan po natin yung support natin sa mission. Okay? Ang church po natin ay nakapagbigay ng sidecar para kay Pastor Dome, bukod pa sa binibigay monthly. Ina-urge mo ako na dagdagan po natin yung gawain po doon. Kapag sa gawain po ng Panginoon tayo nagtatanim, ibabalik yan ng Panginoon. Tignan niyo po yung mga gumagawa ng mga sinihan, mga club. Sino nagpipinance sa kanila? Mga nag-i-imprint na mga malalaswang babasahin. May nagpipinance sa kanila. Pero tayo, kung magpipinance tayo for the kingdom of God para sa gospel, ibabalik yan ng Panginoon ng siksik, liglig, at saka umaapaw. I will reward you. Sige, balikan natin yung slide. Okay, yan. Ito po yung parable ng Panginoon sa sower, still other fell on the good soil, whereof produced a crop of 160, 30 times has sown. Ito po yung ang isang magsasaka raw ay nagasit ng mga pananim ng binhi na tanim sa batuhan, sa dawagan, sa tinikan. Pero may naitanim sa matabang lupa. Tayo po rito ay matabang lupa. Kasi faithful tayong nag-church, nakikinig, nag-aaral. Paano po tayo makakapunta sa 100 folds? Kasi kapag ang ginagawa lang natin ay giving, nasa 30 times lang ang blessing mo. Kung ang ginagawa lang natin ay giving and praying, nasa 60 lang. Eh ngayon, mas dadagdagan pa natin. Praying, giving, and fasting. Kasi gusto natin 100 folds. Sino po rito ang gusto ng 100 folds? Amen. Ha? Kasi lahat naman tayo matabang lupa eh. Okay? Yung pinakamahirap kasi po dyan, yung fasting eh. Yung pagbibigay ng time sa Panginoon. Yun yung mas malambot na ang puso. Mas patay na sa sarili. Malalim ang disiplina. At nagkaroon nga ako ng revelation, si Abraham po ang lambot-lambot ng puso niya. Kasi lagi siya araw-araw sa presence ng Panginoon. Nagbibid ng altar. Bakit ko po nasabi yan? Hindi maibibigay ni Abraham o hindi niya maihahandog si Isaac kung matigas ang puso niya. Yung paghiningi sa iyo ng Panginoon ay anak mo, na dito magmumula ang pangako to be a father of many nations. Tapos maglalakbay ka pa ng 3 araw, mapanganib, malayo, tapos gagawin mo pa sa ibabaw ng bundok. Tapos ikaw pa mismo ang papatay? Hindi magagawa yan ni Abraham kung hindi niya kilala ang Diyos at hindi malambot ang puso niya. Eh tayo nga po eh. Halimbawa, may sasakyan ka, eh paano kung hilingin ng Panginoon ibigay mo? May bahay ka, hiningi ng Diyos, o yung bahay mo ibigay mo. Ay yung time na nga lang po eh. O etong time mo ibigay mo sa akin. Mahirap mong ibigay yan. Eh, ito siya. Dati po nung bago ako matulog, kumakain pa. Bukod sa gabihan, nagmimerienda pa. Yun muna ang sinanay ko, kakain na lang ako, hindi na ako magbimerienda, tapos binabawas-bawasan ko siya. Unti-unti, huwag biglaan, kasi
maninibago yung ating katawan. At saka napakaganda rin po ng fasting. Medically speaking, na yung mga luma nating kinain, kumakapit dyan eh. Kasi sinerge ko po siya. Yung greatest juices natin, yung po yung sumisigaw ng gutom. Pero hindi pa tayo talaga gutom yun. Habitual lang, nasanay lang na may hinihingi ang tiyan natin. Kaya, nabuburn yung mga kung ano man dyan, nasusunog. Parang sasakyan po. Bakit hinihingi ng manufacturer na ang tricycle, motor, o anumang sasakyan, kay eroplano, kay truck, yung sa amin nga, kapag nakaabot ng 10,000 miles, kailangan i-change oil. Kasi magkakaroon siya ng problema. Yung motor, yung tricycle, yung barako, kailangan i-change oil mo kasi umaano yung langis, tumitigas. Kapag hindi mo siya ginawa, hindi mo sinunod yung payo ng manufacturer, magkakaroon lalo ng mas matinding problema. Ganon din po sa Diyos. Alam ng Diyos kung paano tayo nilikha. Kailangan ng katawan natin ng pag-aayuno, lalo na kung mahilig tayo nung kumain lagi ng mga karne, ng mga manok, para malinis siya. Maging maayos siya. Okay? Kaya, dyan na po tayo mabubuhay sa pananalangin, pagbibigay, at pag-aayuno. Sino po rito gusto makatanggap ng 100 volts taas ang kamay? Gusto po natin? Gusto po nating bayaran ng presyo? Ilang buwan binabayaran ni Manny Pacquiao ang presyo para sa training? Mas malalim na disiplina ang gagawin natin sa ating sarili. Mas malalim na sakripisyo, mas matagumpay. Kaya napakahalaga sa atin yung oras, yung time management. Sa dami ng gagawin. Ngayon, kung mas lalo tayong mas maraming gagawin, dapat mas marami tayong time sa Panginoon. Okay? Kaya kita niyo po may mga desisyon tayo sumasablay. Pag hindi natin nakonsulta sa Kanya at hindi natin narinig ang tinig Niya. At minsan sa pag-worship natin sa Panginoon, minsan hindi mo siya maramdaman, hindi mo maano yung presensya Niya. Kasi ang gusto ng Diyos, mas habaan mo pa. Mas dagdagan mo pa yung oras sa akin. Mas lumalim ka pa. Kasi kung 10 minutes lang, nararamdaman mo na kaagad ang presence ng Panginoon, tapos babalik na tayo sa marami nating ginagawa, ayaw ng ganun ng Panginoon. Gusto niya, nananabig siya sa atin eh. He's longing for us. Sabik na sabik sa atin ng Diyos, uhaw na uhaw sa atin. Yan ang hinahanap niya. Yung pagmamahalan. Pansinin niyo po si Adan at saka si Eva, wala naman silang ginawa eh. Pag-gising ni Adan at saka ni Eva, nandiyan na yung pangangailangan nila. Dahil ika-6 na araw, nilikha si Adan. Nauna yung mga paggawa, yung pangangailangan nila. Walang ginawa si Adan at si Eva sa paraiso. Binigay na, inuuna na yung pangangailangan nila. Ano lang ang hinahanap ng Diyos kay Abraham at saka kay Eva? Yung pagmamahal, yung fellowship. Kaya nga in Genesis chapter 1, bumababa raw ang Diyos at kinakausap sila Adan. Nagkakaroon sila ng fellowship. Maaaring sinasabi ng Diyos, O Adan, napangalanan mo na ba yung mga hayop na nilikha ko? O kumusta na yung mga puno, napangalanan mo na ba yan? Nagkakaroon ng fellowship. Okay? Kasi yung mas mahabang time na binibigay natin na pakikipagniig sa Kanya, mas magiging mabunga. Kesa naman pagod na pagod tayo, struggle na tayo ng struggle, kita niyo sa lumang pamumuhay. Bakit kahit anong struggle nagkukulang? Dito po tayo sa kingdom living. Ito yung hinihingi ng Panginoon. Okay? Para maranasan natin yung 100 volts. Hindi sapat ang talino, ang galing, ang abilidad, pananampalataya sa Diyos.
Hallelujah. Amen po. Sabi ni J. Tenzin Franklin, isa po itong pastor na isang counselor ng Pangulo ng Amerika, ni Donald Trump. Pinakikinggan ko siya, binabasa ko yung mga ano niya kasi sa unang taon, tuwing January, nagda-Daniel pa sila. 21 days, lahat ng church member, nagpa-fasting sila. Sa umpisa ng beginning of the year, nagkakaroon sila ng 21-day fasting. Okay, may mga ibang church naman na nagpa-fasting monthly. First week of the month. May mga pastor naman na linggo-linggo nagpa-fasting. Depende kung saan yung dedication na ibibigay natin sa Panginoon. Okay? Ito po ang sabi niya, when giving, praying, and fasting are practiced together in the life of a believer, it creates a type of triple cord that not easily broken. Pag ginagawa raw ng mga Kristiyano, sama-sama ang mga mananampalataya, yung pananalangin, pagbibigay at pag-aayuno, katulad ng sabi ni Hari Solomon, the triple cord are not easily broken. Alam ko po yan kasi yung barko namin kapag tinatali sa pangpang, para hindi siya ilayo ng alon, tinatali po yan. Ang laki-laking barko, kailangan itali. At ang ginagamit dyan, yung triple cord, para hindi mapatid. Kasi kung isang tali lang, isang pilipit lang, mapuputol. Sa laki ng barko, sa lakas ng hangin, sa laki ng alon. Kaya ang ginagamit po dyan, tinatalian sa harapan at saka sa likuran ng triple cord para kahit anong lakas ng hangin, ng alon, ng pagaspas, hindi mapuputol. Kasi triple cord siya. Kaya yun po yung idadagdag po natin sa church. Hindi lang giving, hindi lang prayer, then fasting. Lalaliman natin yung giving. Lalaliman natin yung praying. Lalaliman natin yung fasting. Hanggang magkaroon po tayo ng breakthrough. Ng increase. Okay? Amen? At yung mga pinapipilapan po sa inyo mga prayer requests, doon po sa during prayer and fasting namin, at personal, bukod sa pinagpe-pray ko po kasi kayo araw-araw, mas gusto ko po, mas targeted, mas alam po yung ipagpe-pray sa inyo. Hallelujah. Kaya, let's be clear. Kaya po ba natin mag-fasting? Simulan mo sa 1 meal. Okay? Pag dineclare mong fasting, Lord, etong time na ito, sa'yo na to titigil na ako sa iba kong ginagawa. Kasi nasanay po ang katawan natin sa movements, galaw ng galaw. Parang hindi tayo mapakali kapag walang ginagawa. Ang hirap kontrolin ang katawan natin, lalo na kapag tayo ay workaholic. Kaya kinakailangan tayo magbibigay ng time sa Panginoon. Lord, ito yung time ko sa'yo. Wala na akong gagawin. Hindi na ako magpiprepare ng pagkain. Hindi na muna ako manonood. Yung time na ito, sa'yo lang. Dito tayo magmamahalan. Dito ako magpe-pray sa'yo. Dito ako magbabasa ng Word of God. Gusto kong lumalim at lumago sa'yo. Dahil yan ang pinangako niya, I will reward you. Si Abraham po, hindi niya hiniling na maging father of many nations. Si Abraham ay walang ginawang kalsada. Pero nung nalugod sa kanya ang Panginoon at nakapasa siya, ginawa siyang Abraham, father of many nations. At ang mapapagpala po niya, hindi lang tayo, pati mga anak natin. Okay. Natutuwa po ako nito sa anak ko kay Stephen. Sa murang edad niya, newly graduate. Talo pa nga ako niya sa kinikita ko. Ang dami nagsasabi, yung iba nga dyan wala pa trabaho hanggang ngayon. Mga lasal din niya. Yung iba nalalakdang. Okay? Amen? Kaya, ito po yung gawin natin. Huwag yung lumang buhay, yung mga luma nating pamamaraan. Dito tayo sa pinagagawa ng Panginoon.
Amen! Sige, bago po yan, hayaan po natin magtapos tayo sa video. Para que tua glória se manifeste nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Nós sabemos que temos um Deus que tudo pode, um Deus que aposta na palavra, e todas as coisas poderão mudar, Senhor. Eu sei, meu Deus, que no tempo oportuno, o Senhor vai dar vitória, o Senhor vai acabar, Senhor, de todo medo, todo pavor, todo pânico, toda enfermidade. Por isso, meu Deus, nós nos rendemos a Ti, como igreja do Senhor nesta cidade. Nós nos humilhamos e pedimos, tende misericórdia de nossas vidas, tende misericórdia de Marabá. Nós, nesse momento, na autoridade que é no nome de Jesus, nós trazemos a fúria do inferno nesta cidade. Toda enfermidade vai estar por terra. Toda contaminação, disseminação desse vírus vai ser neutralizado. No poder da autoridade que é no nome de Jesus. Executa poder, Senhor. Nos leve nos hospitais. Traz cura, traz libertação. Traz o nosso dos médicos. Nós sabemos que tudo pode. Nós temos a vitória da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Clamamos a Ti, Senhor, intervenção divina. Envia reforços de anjo para guerrear essa causa. Porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós não confiamos em homens. Que sai o Espírito e o corpo volta a pé. Nós confiamos naquele que é de eternidade, eternidade, ó meu Deus. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, nós clamamos aqui unidade, de joelho dobrado, de porta no pó. Nós clamamos o Teu nome, Senhor. Misericórdia da nossa cidade, em nome de Jesus. Sa Brazil po yan. Okay? Na ganun ka-bold yung mga mananampalataya doon. Marami pong clips niya kung isi-search niyo po. Meron sa church, sa kalsada, sa labas ng church. Talagang literal sa loob ng nagpe-pray sila. Ngayon, ito yung natutunan ko kapag lumalalim tayo sa Panginoon, nag-grow tayo, lumalambot ang puso natin. Ang concern na lang natin, hindi yung sarili natin eh. Kung hindi yung bansa natin, yung ibang tao. Pag tayo ay nagbababad sa presence ng Panginoon, ang nakikita lang natin, hindi lang yung pangangailangan natin. Kundi yung pangangailangan din ng iba. Yun yung natatouch yung puso natin, lumalambot siya. Through prayer and fasting. Tapos tutugon tayo sa hinihingi ng Panginoon. Kasi ang Diyos naghahanap ngayon ng mga intercessor, ng mga prayer warrior. Meron yung mga kabataan 3 days pumunta sa Tagaytay. Nag-prayer and fasting, mga kabataan. Grabe! Siguro sa susunod, yun po ipapanood ko sa inyo. Medyo mahaba siya. 3 araw, 3 gabi. Mga kabataan sa Tagaytay, sama-sama sila sa isang maalam, maapoy na pananalangin. Araw at gabi. Pinagpe-pray ang ating bansa. Para labanan itong COVID na ito, yung kahirapan na ito, yung salakay ng kaaway. Kaya yan din po ang prayer ko dito sa church natin. Mag-raise up ng mga prayer warrior, ng mga intercessor. Yan po yung specific na pinag-aayuno ko po. Magkaroon ng revival sa church natin. Hallelujah. Mas malalim na disiplina. Hindi lamang tayo concern sa ating sarili. Sabi ko nga sa pamilya ko, ako okay naman na ako kasi naapag-aral ko naman ako, kaya ko na bibigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Kinausap ko nga sa akin sila, sabi ko, ipag-pray nyo, makahanap na tayo ng delivery boy. I-give up ko na yung pag-delivery. Talagang magpo-focus na ako sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi naman na tayo nagkukulang, nag-aano. Tsaka, nagkakaedad na rin ako eh. Darating yung time na manghihina na rin ako. Kailan ko pa gagawin yung mga dapat kong gawin?
Kaya yan po ang isama nyo sa amin, makakuha kami ng tamang delivery boy. Kasi sa liit lang po ng kinikita niya sa pagdi-delivery. Okay? Amen? At yung isa pong dinideserve ko po, kapag lumating po kami sa level na yon, hindi ko na po kukunin yung sweldo ko rito para may magandang ehemplo at modelo. Kasi kung noon ay bigay ko naman yung kumikita ako na ng mga 60,000, 80,000 sa pagbabarko On fire ako noon Maaring hinahanap uli yun sa akin ng Panginoon. Iba na kasi ang damdamin kapag may pamilya ka na. Noon kasi binata ako Walang sisita sa akin, walang makikialam, walang maghahanap, walang hihingi ng mga pangbaon, Iba ang damdamin kapag may pamilya ka na. Pero ngayon ay totally surrender to God. Lord, hindi na ako masyadong attached din sa mga worldly thing. Yung sa mga pera, sa mga kayamanan, hari-harian. Hindi ko naman madadala na yan. Okay na itong maano ko yung pamilya ko, may okay na yan. Ibibigay ko na itong buhay ko. Maiksi lang po ang buhay natin dito. Hallelujah. Na kahit ang mga mayayaman, nag-i-struggle, pero nasa hindi nila madadala. Ang mahalaga yung relasyon natin sa Panginoon. Hallelujah. Kaya, tumugon po tayo sa panawagan. Corporate dito yung Sabado ng gabi. Disiplinahin po natin. Wala na akong ibang gagawing activity. Kami, sarado na tindahan, wala nang activity. Sama-sama na tayo sa prayer and fasting. Idulog natin sa Panginoon yung bansa natin. Iluhod natin, iluhod natin. Okay? Iluhod natin. Yung mga kapatiran natin. Tayo nakakakain pa, may mga how much yung iba. Kaya ganun po tayo, kapag lagi po tayo sa harapan ng Diyos, lumalambot ang puso natin. Ang nakikita lang natin, hindi yung pangangailangan natin, yung pangangailangan ng iba. Amen? Tumayo po tayong lahat.